Isa-isa ko nang natupad ang aking paghihiganti. Halimaw siya! Halimaw! Katulad siya na anak niya! Isang sirena! Halimaw! Lahat na nagkasala sa akin. Ang mga taong dahilan ng paghihiwalay namin ni Tino. Nasingil ko na. Nakapaghiganti na ako. Nagdurusa na ngayon ang mga nangapi sa akin noon. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang wala pa rin saysay ang buhay ko? Natutulog na kasi ako nung narinig ko yung ingay eh. Nakita ko kung paano kaya tratuhin eh. Ni Senyora Ava. Sobra talaga ang lupit ng babaeng yan. Akala mo kung sino. Kahit gaano ko papasakitan si Vivian at Felicia, hindi pa rin mababago ang lahat. Patay pa rin si Tino. At hindi ko pa rin kapiling ang anak ko. Jersey, kailan kita makakasama muli? Mukhang ngayon ko pa lang po kayo nakita dito ah. Kinuha niya ako bilang katulong. Kayo? Sino naman kayo? Ah, ako naman po si Buboy. At siya naman po si Isabel. Kaibigan po kami ng Sir Fredo. Alam mo po, dati, doon po kami natutulog doon sa magandang kwarto. Malaki po yun. Pero mukhang tapos na po ang maligayang araw namin eh. Pinagbintangan po kasi ako ng nako. Pero hindi po ako masamang tao at hindi ko po magagawang magnakaw. Mukhang nagsasabi ka naman ng totoo ah. Hindi mo kayang magnakaw. Alam mo, pag ngumiti ka, parang kahawig mo ang anak ko. Nasaan na po yung anak mo? Wala na, patay na siya. Pati asawa ko, patay na rin. Mag-isa na lang ako dito sa mundo ngayon. Huwag na po kayo malungkot, Aling. Felicia, pero pwede ba wag mo na lang ako tawaging Ale? Eh, ano po yung itatawag ko sa inyo? Lola na lang. Lola Felicia. Yun ang itawag niyo sa akin. Ikaw din, Buboy, ha? Lola, itawag mo sa akin, ha? Opo, Lola Felicia. Pasensya na kayo, yan lang ang nadala ko. Hindi ako nakapagdala ng marami dahil baka mahalata nila ako. Ayos na yan, Erebus. Hindi ka na dapat nag-abala. Sobra-sobra ng kabaitan mo, Erebus. Pati ikaw nalalagay na sa kapahamakan. Teka nga, hayaan nyo nga siyang gawin lahat yan. Pati ako dinamay-damay niya pa ako dito. Ano ba yung pagkain nyo? Wala bang isda? Ha? Hindi ka man kumakain ng isda. Para mo nang sinabi na kinakain namin ng kalahati ng katawan namin. Ano ba yun? Pero parang mukhang masarap naman yung buntot mo ah. Patikim naman oh, kahit konti lang. Pre-taste. Wag, maawa ka naman kay ina. Bulag na nga siya, kakainin mo pa. Joke lang. Ito naman, masyado kang sensitive. Buboy, kamusta na kaya sila Ina Melba? Si Mark siya si Paolo. Maayos kaya sila? Kahit maliit ang bahay nila, mabait naman sila. Hindi katulad ni Ma'am Aba. Sige na, Buboy. Magpahinga ka na doon. Ako nang bahala dyan. Okay ka lang? Partners tayo.
magkadamay tayo sa hirap at saya. Ha? Kahit mahilig akong magreklamo, sanay sa trabaho ito, no? Laki ng katawan mo ah. Hinahanap pa ba ako ni Janga? Oo. Hindi pa rin sila sumusuko. Talagang desidido sila na makapagpaakyat ng mga kawal sa lupa upang hulihin si Jezebel. Sa ngayon, nag-utos ang Reyna Janga na magbantay sa lahat ng mga tabing dagat. Nagbabaka sakali sila na baka maabutan nila si Jezebel doon. Okay na rin sa akin to, kahit nakatulong tayo dito. Ang halaga, meron tayong matitirhan at makakainan. Kaysa naman matulog tayo sa kalsada, di ba? At sana, maging mabait na sa'yo si Ma'am Aba. At sana, hindi na siya maging malupit sa'yo. Di ko nga alam kung paano ko malilinis ang pangalan ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano ko mapapatunayan na wala naman talaga akong kasalanan. Ako, Erebus, dapat siguro makausap mo si Jezebel. Magsabihan mo siya na huwag masyadong maglalapit sa tabing dagat. Erebus, huwag mo sasabihin sa kanya ang kalagayan namin ni Bukanding ngayon. Huwag mo sasabihin sa kanya na nakakulong kaming dalawa. Susugod dito kaagad yun. Mas mabuti na ang alam niya maayos ang kalagayan naming dalawa. Para na rin sa kaligtasan niya. Ano ba yan? Ang heavy ah. Isali niyo kaya ako. Ako si Amafura. Yung itsura ko Amafursa. Puro na puro ang dating. Alam mo, tanging pasasalamat ko na lang. Naniwala sa akin si Sir Fredo. Kahit na lahat sila nagagalit sa akin. Pero siya, naniwala pa rin siya sa akin. At pinilit niya rin na isama tayo dito pabalik. Kung ayaw mong nagpakasal kay Betty, nakukulong ako. Papayag ka bang mangyari yun sa sarili mong ama, Fredo? Ikaw lang ang makakaayos ng problema ko. Hindi ko kayang pakasalan si Betty. Impyerno para sa akin na makasama siya. Alam mo, Buboy, lahat kaya ko tiisin. Lahat ng pagmamalupit sa akin ni Ma'am Ava. Basta isa lang ang gusto ko. Makita at makasama ko si Sir Fredo. Masaya na ako doon. Pwede na ako mabuhay. Suko na ako, Fredo. Ibenta na natin ang lahat ng ating ari-arian. Lahat ng pinaghirapan ko. Maglalaho na parang bula. Hello? Busy ka ba? Kailangan sana kita kausapin. Nasaan ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo, Paolo? Nandito ka nga, pero lumilipad naman yung utak mo. Dati-dati naman mainit ang mga gamit dito ah. Tingnan mo nga yan, dami mong binasag. Sorry po, sir. Sorry! Lipit mo na yan. Kapag bukas, wala ka pa rin sa tamang wisyo, huwag ka na munang pumunta rito sa lab ko at baka kung ano pang masinga mo. Paolo! Inabanak? Inabanak? Jezebel, Erebus? kumusta ka na? Maayos lang ako, pero si Inabanak, kamusta siya? Anong ginawa sa kanya ni Reyna Janga? Wala kang dapat ipag-alala. Walang masamang nangyari sa kanya. Sa kanila ni Bukanding. Pero hindi. Nung huli kami magkita, nahuli siya ni Octivo. Sabihin mo sa akin ng totoo, Erebus, anong ginawa nila kay Inabanak? Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Para ano? Para mag-usap tayo. Hindi ko alam bakit bigla mo na lang ako iniiwasan.
Hindi ko alam bakit nilalayuan mo ako. Manhid ka ba talaga? Di mo alam? Di mo alam? Hindi ako nagsisinungaling. Eh, Rebus, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ako mapakali kay Inabana kaya palagi ko siyang naiisip. At bakit ikaw ang kausap ko at hindi siya? Mahigpit ngayon sa buong Sirinea. Lalo na kina Banak at Bukanding. Kaya napagdesisyonan na namin na ako na lang ang kumausap sa iyo. Jezebel, importanteng lumayo ka muna sa karagatan. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalapit sa dagat. May inutosang nilalang ng tubig na magbantay sa lahat ng pampang. At sa oras na makita ka nila, agad na makararating kay Janga ang balita. Hindi mo alam kung bakit ako nasasaktan? Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi mo sinasadya? Hindi mo sinasadya mahulog ang loob ko sa'yo? Magkaibigan tayo. Mahal kita! Oo, mahal kita. Unang pala kita nakita, minahal na kita. Lalo palang imposible makatungtong na uli ako sa Sirenea. Sa ngayon, hindi pa. Bakit? Gusto mo pa bang bumalik? Nasasabik na kasi ako makita uli kayo eh. Lalo sila Inabanak tsaka si Bukanding. Kasama mo pa rin ba yung Tagalupa? Minamahal ka na rin ba niya? Sino bang kausap mo? Wala po. Ako lang po, sarili ko lang po. Mahal mo ko? Oo, mahal kita. At inakala ko mahal mo rin ako. Tanga ko, no? Tanga ko. Nangaharap ako na magkakagusto ka sa akin. Paolo, hindi ko ginustong saktan. Pinaasa mo ako eh. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na may feelings ka para sa akin eh. Sinadya mong mahulog ang loob ko sa'yo. Para ano? Para gamitin ang pagkagago ko para pasilosin si Fonzie. Di ba? Hindi ba? I'm sorry. Kasalanan ko rin naman. Pinaniwala ko sa sarili kong maabot kita. Iniisip ko na kahit mahirap ako, hindi importante. Pero ngayon alam ko na. Alam ko na isang tulad ko, hindi para sa isang tulad mo. Paolo. Malis ka na. Malis ka na. Alam mo, Buboy, kagabi ko pa hindi nakikita at nakakausap si Sir Fredo. Naku, mukhang may problema. Kung ano man yung problema niya, gusto ko siyang tulungan. Ano bang pag-uusapan natin, Fredo? After breaking up with me and canceling our wedding, what else can we say to each other? Ano mo naman siya matutulungan? May alam ka ba tungkol sa negosyo, ha? At mapapalakad ng negosyo. Wala nga, pero handa naman ako makinig sa kanya. O kaya, pwede naman niya akong turuan para matulungan ko siya. Alam mo, Buboy, lahat gagawin ko para sa kanya.
Tungkol sa utang ng daddy ko sa daddy mo. Ah, bakit? Ready na ba si Tito Juan magbayad ng utang? Hindi dapat akong tinatawagan mo kundi si Daddy. Gusto ko sana hingin ng tulong mo. Ay, naku Isabel, talagang hulog na hulog ka na sa kanya. Talaga? Pero, posible kayang ibigin niya ako kahit ganito yung mukha ko? Eh, nakita ko kung paano kanya tignan. Mukhang hindi naman siya nagdidiri sa'yo eh. Tsaka, kung wala siyang pagtingin sa'yo, bakit sobra-sobra yung mamalasakit niya sa'yo? At, hinalikan ka pa niya. Sabihin mo na rin sa kanya na mahal mo siya. Siguradong alam niya na rin yun. At least ngayon, hindi ka na nagdidiliryo. Alam mo, Buboy, kahit nagdidiliryo man ako o hindi ako nagdidiliryo, mahal ko talaga si Sir Fredo. Kung pwede sana, kausapin mo daddy mo. We just need more time. Makakapagbayad naman kami. I'm sorry, Fredo. Hindi kita matutulungan. Desidito na si Daddy na maningil ng utang. Kung yan lang pag-uusapan natin, aalis na ako. Betty, sandali. Hindi pa ba natutunogan ng palasyo kung nasan si Amafura? Hanga ako sa'yo, Erebus. Nagawa mong kalabanin ng Reyna, pati na rin ang sarili mong kapatid, para lang maproteksyonan si Jezebel. Mahal na mahal ko si Jezebel Arana. Kahit sino pa kaya kong kalabanin para lang sa kanya. Kahit sarili kong buhay kaya kong ibuwis. Masiguro ko lang ang kanyang kaligtasan. Dakila ang pag-ibig mo. Pero hindi ka ba napapagod? Nagmamahal ka ng isang sirenang hindi ka naman mahal. May nagmamay-ari na ng puso ni Jezebel. At kailanman, hindi niya masusuklian ang pag-ibig na binibigay mo. Kung tatanggapin mo ako ulit. Gusto ko sana ituloy ang kasal. Tao ang karibal ko sa puso ni Jezebel. Hindi niya kauri. Hindi sila nababagay. Balang araw matatanggap din ni Jezebel ang katotohanan niyo. Mabibigo siya sa pakay niya sa lupa. At babalik siya dito sa Sirenea. Ang tunay niyang mundo. Babalik siya sa akin. Ang tunay na sirenong nakatadhana para sa kanya. Oh, teka! Saan ka pupunta? Eh di, hanapin ko si Sir Fredo. Sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Tsaka na. Agad! Oo! Di ba sabi mo din? Tsaka na. Ang sinabi ah! Na ngayon? Gusto mong ituloy ang kasal natin? At bakit? Para maisalba ang pamilya mo sa pagkakautang sa daddy ko? You're going to marry me because of a business deal? Importante ba bang malaman kung ang dahilan ko? Paano kung di magkatotoo yung sinasabi mo? Hindi ako mawawala ng pag-asa, Arana. Patuloy ko siyang iibigin. Patuloy ko siyang hihintayin. Sana nga magkatotoo yung minimithi mo. Sana mapasayo ang pag-ibig ni Jezebel. Actually, hindi. Kung ano man ang dahilan mo, wala akong pakialam. Ang importante sa akin ka na ulit. You know, all I really want is to marry you. Sure ka na, hindi ka na magbago ng isip, ha? Kapag desisyon na ako, tuloy na ang kasal.
I'm so happy, Fredo. So when are we gonna get married? Ikaw, kahit kailan. Ikaw bahala. The sooner the better. Yes! Isabel? Ano ginagawa mo dyan? Anong tinatanga-tanga mo? Isabel, Kanina pa ba kayo nandyan? So narinig niyo yung usapan namin ni Fredo? Why? What's going on? Tita, we have the greatest news ever. Ano yun? Nandyan po ba si Tito Juan? He's upstairs. Sige, tatawagan ko muna si Daddy. Gusto ko kasi nandito tayong lahat para masabi namin yung good news. Alam ko na ako anong ibabalita. Tawagan ko lang si Daddy. Isabel, Totoo ba na magpapakasal na kayo ni Betty? Yes. At wala na makakapigil. Lalo ka na. Let's go, baby. Go! I'm happy for you, baby. Thank you, Tita. Congratulations. Betty Iha,